Tayo po'y pinalad na makakausap ang mismong administrator po ng National Irrigation Administration sa katauhan po ni Administrator Eddie Guillen. Admin Guillen, good morning po. Johnny Bañez, Drew Nasino, live na po tayo sa DWIZ, Aliw Channel 23. Sir? Admin, good morning po, Admin. Hi, sir. Good morning. Naibagabigat na po. Naibagabigat, Manong. Apo! Yes, sir. Morning po. Alright. Unang-una sa lahat, maraming salamat po Admin Guillen sa pagkakataon on a Friday morning na makausap kayo dahil alam naman po natin na may banta ng Super El Nino na pwedeng tumama sa ating bansa. So ibig sabihin, hindi po normal na lagay ng panahon at ang irigasyon, importante po sa mga magsasakayan. At ang magsasaka, ang siya pong buhay natin pagdating sa bigas. Po. So Admin Guillen, ano po ang mga preparasyon o ano po ang mga ginagawa niyong hakbang upang ikangay makapaghanda ang bansa natin sa ganitong epekto ng posibleng Super El Nino? Admin. Well, sir, alam niyo po, ang NIA ay, maaga po tayo naghahanda dyan. Proactive po ang NIA dyan sa pagdating sa El Nino. Hindi lang sa El Nino, pati na rin po sa La Nina, ano po. Alam niyo po, lagi namin sinasabi dyan sa NIA, in every crisis lies the seed of opportunity. Meron po yan eh. So, gusto ko lang ho kayong... alam niyo po ba yung photosynthesis, sir? Ano? Pagka El Nino kasi, mas maaraw eh. So, yung photosynthesis, yung halaman kasi, kailangan niya ng sunlight, ng tubig, carbon dioxide para gumawa ng kanyang pagkain, yung sugar, at mag-produce ng oxygen. So, ito po yung nagkakapitalize po kami dito, ano? So, ang practice po natin dyan, yung tinatawag nating climate smart agriculture. Ano po? So, target natin dyan, mapataas pa, yung itong crisis na ito, gusto natin, kahit na may El Nino, mapataas pa yung ating productivity at yung cropping intensity ng ating mga farmers. Ano po? So, una, anong ginawa na ng NIA, inililipat po namin yung cropping calendar, sir. Ano po? So, dati kasi tayo, wet and dry eh. Dati ang cropping calendar po ng NIA, December and then July. Ano po? Pero alam natin yung July, pag nagtanim ka kasi ng July, ayan na yung maraming bagyo. So tinatamaan yung ating mga pananim. So inilipat po namin, ginawa po namin siyang Oktubre, tanim po kami ng Oktubre, mag-aani po kami ng February, ano po? Quick turnaround, tanim ulit kami ng Marso, aani po kami ng June, July, ano po? So, yun po yung tinatawag naming double dry cropping naman. Ano? Mas nakakatipid po kami ng tubig po doon, sir, dahil pag Oktubre pa lang, maulan pa eh. So, imbes na nagpapatubig kami, nag-iipon pa ng tubig yung ating mga dams, ano? At pag February, wala naman walang bagyo dyan, so safe po mag-ani mga farmers natin. Nagkakaroon pa sila ng off-season cropping. So, yung ang tumama ngayon sa presyo yung mga farmers natin, yung mga nag-ani ng February ngayon, sir. So, yun po yung ating ginagawa. Mataas ang kita nila ngayon. Well, anyway, dahil nga po may, of course, yung Super El Nino, ngayon may crisis pa tayo sa langis. Diba? So, isa po sa mga renewable energy development projects po ng NIA, of course, kailangan din po natin yan, yung solar-powered pump irrigation projects. Sir, ano po ang latest dito, Admin Guillen, sa project po na ito? Natapos na ba ng NIA ito sa ilalim po ng inyo pong pamumuno, Admin? Well, marami na po tayong nagawa, sir. Ano? Yung mga solar pump irrigation projects natin, yung maliliit, ito po yung 10 to 15 hectares lamang po. Meron na tayong itong 2024 and 2025. Nakatapos na po kami ng 2,500 units. Ano po? At huwag natin kalimutan, meron pa kami inaugurate ni Presidente. Meron pa malalaki dyan. Ano po? Katulad ng yung Cabaruan Solar Pump Irrigation Project, yung sa Ormoc, nung pinuntahan namin ni Presidente. At saka itong huli, yung sa may Camarines Sur, yung dalawa pong malalaking project natin dyan, ano? Sorry, yung Masba, 1,200 hectares po yun, at saka yung SARFC. Yan sa may Camsor, 600 hectares naman po yun. So, malaking bagay po yun sa ating mga farmers po. So, Admin Guillen, makatitiyak po na bagamat nakakaranas tayo ng krisis sa langis, pero kung meron man pong epekto ito sa irigasyon, minimal lamang dahil may mga
solar renewable energy development projects po ang NIA. Tama po ba ang pagkakaintindi ko, sir? Yes, tama po. Alam niyo po nung nagpunta ang presidente doon, tuwang-tuwa po siya dahil may yung leader ng isang cooperative doon, lumapit po sa kanya, no? Ito, classic example po ito, ha? May dala-dala po siyang resibo. Pinapakita niya kay presidente. Sir, sabi niya, dati-rati, 450,000 monthly ang binabayaran namin, sabi po niya. At nagko-contribute ang bawat farmer ng 12 kabans na palay per hektar, no? Pero hindi pa nakakasapat yun. Lagi pa kami napuputulan, sabi niya. Pero ngayon, tingnan niyo sir, zero yung bill nila eh. Ibumaba, From kundi 450 nawala, babayaran. nawala yung bill Nawala. nila. Hindi lamang po yun. Sabi niya kay presidente, lalo pang tumaas yung kanilang yield ngayon kasi tuloy-tuloy yung irigasyon po nila. At ang isa pang doon sir, ang maganda po doon dahil nga ito'y pinapatakbo ng araw, na-convince namin sila na yung tinatawag nating double dry cropping. Alam naman natin, nalalakas ng bagyo yung tumatama dyan sa Visayas region, di ba? Opo. So, ang key po talaga dyan, na number one, is yung ilipat mo yung cropping calendar nila para maiwas mo sa tagtuyot at maiwas mo sa bagyo. Yun po yung ginagawa ng NIA po ngayon. Alright, opo. Admin, ngayon pong, of course, alam naman natin, digital age na tayo ngayon, di ba? At mas mabilis po ang access sa impormasyon. Paano naman po pinapanatili po ng NIA yung checks and balances po? Paano po hinaharap itong mga ganito pong mga disinformation, mga malinformation, Fake news. mga fake news, siyempre mga pekeng larawan, marami nagsusulputan, di ba? Nadadali rin po ba kayo, admin? Madalas, sir. Madalas po kami madali dyan. Yun lang. So, paano nyo po nababalanse, admin, itong ganitong mga sitwasyon? Well, alam mo naman kasi ang mahirap po sa social media ngayon, pag may lobas, katakot-takot na mga bashers na yan. Ano? So, well, wala naman meron lang kaming mga communication protocol. Pinapakita po namin yung, nag-fact check po kami dyan. Pinapakita namin yung tamang picture. Kasi minsan pinapakita lumang picture tapos may mga gagawin ng istorya, ano po. So, monitoring lang po, fact-checking, lumabas na information online. Minomonitor din po namin. At naglalabas po kami ng mga updated na mga pictures at information Hindi po. naman pag AI, kinakailangan. admin. Hindi naman AI yun. Hindi naman. Wala pa naman po, pero ang madalas po sa amin yung lumang picture, lumang video. Yun po yung aming, doon po kami laging nababasa. Ano po. Anyway, meron din mga iba't ibang mga multipurpose project po ang ikangay ginagawa ang NIA. At mukhang ito, Admin Gillian ang isa sa mga nagagamit Aha. para i-bash ang NIA. So ano pong katotohanan sa mga proyektong ito, Admin? Wala, ano po bang, ang isa po dyan, yung balog-balog multipurpose project natin sa Tarlac, ano po. Well, sa kabutihang bagay naman po, nagpunta noong nag-validate si Senator Win Gatchalian, kung hindi nagkakamali, mga nung February, ano? At pinakita po namin sa kanya yung update ng progreso ng ating mga proyekto, ano po rito. At, ipinapaliwanag din namin sa kanya na yung hindi naman nasayang yung pundo ng Balog-Balog Dam. Kasi ang tinatanong sa amin, meron kasing almost 5.9 billion na na-release dyan sa phase 2 ng Balog-Balog Dam. Pero sinasabi namin, yun namang nirelease ng NIA dati, ibinayad ng NIA sa mga proyekto na yan, may natapos yung mga irrigation facilities. Ano po. At ang pinapakita kasi lagi sa video, itong na hindi natapos, itong high dam. Ito naman po, kasi na-terminate yan ng mga previous administration. So, nung mapa-approve namin ulit sa NEDA board, pinarebid natin ulit. So, ongoing po ulit ngayon yung high dam. So, kapag natapos po yun, talagang totally magamit na po yung project na yan at malaki po kasi ang maservisan niyan, sir. Kailan po ang target na pagtatapos ito, Admin Gillian? Well, kaya po namin tapusin yan ng around 3 years po. Sana nga maihabol namin itong term ni President Bongbong Marcos. Kasi dalawang presidente na po na galing Tarlac ang umabot po dyan. Hindi po nila natapos. So,
yayabangan namin ito ngayon. Kailangan tapusin namin sa Aha. term ni Presidente Marcos. Kahit Opo. hindi taga-Tarlac, ha? Tatapusin ng Ay, hindi Tagalolos. taga-terla. Opo. Opo. Okay. So, sa madalit salita, Admin Gillian, kasi ang bumabanat sa inyo, mukhang damay kayo sa tinatawag na quote-unquote ghost projects, eh. Meron ba? Well, ano bang, yung sa meron, ito, sa may Mindanao, meron kaming, meron silang sinasabi noon na ghost project namin sa Mindanao, yung Po. Sa Lanao? Lanao Ano pa po to? ba yan? Lanao yun, Lanao. Okay, yung okay. maging, po. Hindi po, nagsagawa po kami kaagad ng validation noong lumabas po yung news na yon, at tinignan natin kung totoo nga yung report. Nakita namin, hindi naman po totoo, Ang nangyari doon, meron silang pinicturan, yung lumang picture nga po, at sinasabing ito ay hindi natapos. Pero nung pinuntahan namin, same angle, kinuha na namin ang picture, okay naman po, nandun naman po yung project, yung sa validation namin, Opo. tama naman po yung pagkakagawa ng mga lateral canals, yung mga infrastructure. So, hindi po totoong may ghost project po doon. But again, kung ang maganda po kasi sa NIA, sir, gusto ko lang ipaliwanag, Sige po, Kaya sige po. wala pong ghost project, wala pong kung ano man mga Substandard na mga project, ganun po. yes po, kasi meron kaming pinapatupad diyan yung right project, right price, right quality. Okay. Dito pa lang sa una pa lang po sa identification ng project, ang kailangan mong i-satisfy diyan yung tao, may request ba ang tao? Then tubig, may source pa ng tubig, At lupa, meron bang mapapatubig ang lupa diyan? So kailangan mo i-verify yan. And then, bago pa lang po magsimula ng project, habang gumagawa po ng project ng NIA, ino-organize po namin yung ating mga farmers na siyang mag-receive, doon namin i-turn over yung mga project. Kaya kasama po yung mga farmers natin sa una pa lamang po, doon pa lamang po sa pagpaplano ng project, doon sa pirmahan nga ng kontrata, nandun po sila witness po sila At bago po magsimula yung project, meron kami pre-construction conference, ipinapaliwanag po sa kanila kung ano yung deliverables ng project, At sila rin ang ina-encourage namin sila na silang magtrabaho doon. 70% ng workforce dapat sila. Kasi ang katwiran po ng NIA, pagka may sense of ownership, pinapangalagaan po yung quality ng trabaho, And then, Po. at the end po ng project, sila rin po ang nagre-receive. Kailangan i-turn over mo yung project sa mga farmers dahil hindi po magtatapos doon yung trabaho ng NIA, Susunod na po doon yung tinatawag naming operation and maintenance. Kasama pa rin po kami ng mga farmers po sa paggamit ng system. Kaya po, ang mahirap po kasi, babanggitin ko lang, Sige po, Ang go ahead mahirap po, po Admin. kasi mahirap po kasi doon sa mga flood control project na naging problema natin. Ang napansin ko pag yung sa mga hearing, inilalagay yung project doon sa walang tao para walang makakita, sa amin po sa NIA, foundation yung mga farmers natin sa Aha. project. Opo. Kaya po may transparency po ang ating ahensya. Opo. Opo. Admin, bukod po doon sa binabanggit po ninyo doon sa Balog, pati yung sa may Lanao, kumusta na po, Admin, yung Bulo Small Reservoir Irrigation Project? Kung di ako nagkakamali, nabanggit po ito sa Senate hearing, yung project po na yan, ang sinasabi dyan, di umano, depektibo at substandard. Yaman lamang, binanggit nyo na po, Admin, ano pong status nito? Tama. Alam niyo po, actually, yan ang isang project, lagi kami napapagalitan sa Senado dyan. Kaya, out of, desperado lang ako one time. Sabi ko, puntahan niyo ho, sir. Pagkatama yung sinasabi ninyo, magre-resign ako. Sabi ko pa, di ba? But anyway, pumunta po doon, isinama po ni Senator Gatchalian yung project na yan, mag-inspect po siya. At nakita po naman niya na wala namang problema yung project. In fact, tinatanong niya yung mga tao doon kasi meron siyang pinatawag niya yung mga end users ng project, yung mga irrigators association natin. Tinanong niya sila, totoo ba yung nababalita sa Senado na ito ay may problema?
sabi nung isang farmer, wala naman po, kaya buti nagpunta kayo rito ngayon para sabihin namin sa inyo na maganda po at maayos itong Bolo Dam, sabi po niya. So, pumunta pa siya doon sa site, ano po, ito na naman yung lumang picture, lumang video. Pumunta Para siya mismo doon, mapatunayan, ano? Ayan, Oo, para nag-inspect nagpa-picture talaga. pa siya doon. Ah, Opo, kung makita mo, i-search mo yung, nakita ko, ipinost pa niya sa kanyang Facebook account eh. Nagpa-picture siya doon sa ilalim mismo ng infrastruktura na lagi pong kino-question sa amin. So, wala pong katotohanan yung report doon po sa Bolo Dam. Ano po? Napapakinabangan po ng mga farmers natin. Opo. Right. Bilang panghuli, baka meron pa po kayong karagdagang paalala at panawagan, lalo doon sa ating mga kababayang magsasaka at mga umaasa po sa irrigation project. At Go ahead. merong kinakaharap na namumurong krisis yung tama. Tagtuyot. No? Sobrang tagtuyot at kung tag-init. Super El Nino na yan, admin. Go ahead, sir. Well, alam naman na po ng ating mga farmers po ito, yung ating mga irrigators association, sir, ano, na ang NIA po, lagi kami nandito, at ang presidente po natin, seryoso po kami, na pagsilbihan po sila. At lagi namin lang pong hiling sa kanila, pagpatuloy natin yung tawag namin po dyan, bayanihan, ano po, pagtutulungan po, para masiguro po natin na makapag-produce tayo ng sapat na pagkain para po sa ating bansa. Ano po. So, yun lamang po, sir. With that, Admin Guillen, Thank you po. maraming salamat sa pagkakataon. And from time to time, tumama man o hindi yung pinangangambahang Super El Ay, Nino, huwag naman na sana. aabalahin po namin kayo with your indulgence, Admin, para sa update po. Yes, sir. Anytime po. Alright. Maraming salamat po. Agyaman Just up, Manong! At ating din namin yung empanadang Ilocos. Yes, sir. Opo. Pag uwi ko po, magpapadala ako dyan. Salamat po. Alright. Admin, thank you so much. Good luck. Good morning po. Salamat po, salamat. Agyaman up ka, Manong. Alright. Yan po mga kabalitan, kabalitaktakan si National Irrigation Administrator Eddie Guillen.